Aga. Bangon! Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1 minuto pasado ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga ako. Good morning. Ayun bulan. Maupay. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern. Good morning, Eastern Visayas. Mga higala, adlaw karon nga Huwebes, Setyembre 4 tuig 2025. Ug welcome sa lain na usab nga edisyon ining ato nga programa nga magpadangat sa mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita sa kinatibukan nga Riyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga kaigsunan sa iniusang pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Pilipinas Sogod, mga higala, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Hoy, kamusta? Kamusta mga kaigsunan? Ang inyong adlaw nga Huwebes. Hinaot ang tanan, anaas sa maayong kahimtang, anaas sa maayong panlawas. Pagkapaspas sa ato nga panahon mga higala, ikaupat na nga adlaw nining buwan sa Setyembre. And, Merry Christmas kaninyong tanan. Kay Burr-month naman giyod. Di nakapugngan mga higala ang ato nga pag-saulog sa Kapaskuhan. Longest Christmas celebration sa ato nga nasod sa Pilipinas. Kita nasayod niya na kay panahon sa pagtungtong sa buwan sa Burr-month, no? Diha na giyod, hinay-hinay na ang pagpatukar og mga Christmas songs, pagmuntar og mga Christmas decorations. And speaking of panahon mga higala, update kita sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte partikular, sa lungsod sa Sogod sa Kasamtangan. Manindot mga higala ang ato nga nasinati nga panahon, nagpakita sa iya nga kahayag si hari nga adlaw. But dili gihapon kakumpiyansaan. Ato lang gihapon nga pahinumdom sa ato nga mga higala nga dili malimot sa pagdala sa inyong nga mga payong. Uguban pa nga mga klase sa panangga
Aron gyud adunay andam nga panalipod no kung ugaling mas sinati ang pag-uwan. Although matod pa ni Chanel Dominguez gikan sa Diwas ti Pag-asa mga higala nga walay low pressure area nga gibantayan karon sa ato nga Philippine Area of Responsibility apan ang habagat no padayon nga maghatod og mga pag-uwan sa pipila ka mga bahin ining ato nga nasod sa Pilipinas sanglit no ato gihapon nga panawagan nga sa kanunay kita mag-amping mga higala. Alright, tining puntuha, dili na kita maglangan, ato na nga paminawon ang ato nga mga kaubanan no, para sa ilang nga mga pasiuna nga impormasyon. Unahon na to mga higala, biyahe kita padong Eastern Samar. No, para maghatod sa nga pasiuna nga impormasyon na live gikan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, Ati Sok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Sok, good morning. Saya. Yes, daghang kayong salamat. RP Aljon Malot. Uy, mayo pa mo diha. Murag ma-shine ni Mr. Sun. Didihaman na syudadhan Borongan. Sinasaluban talaga yung Mr. Sun hit arum. Mas maarum kami yan ha. Nga medyo mas darker. Digit nga nag-iirita gadit arum. Pero diri sugadhan kakalap masaya gadton kawanangan. So aton may mga lakad view. Pagdara na lakitahin na panagang kontrahiton mga pag-uran. Sana diri sumulag kay damo yan na diditon amon nagpakalinya nga mga aktibidad. Magkakamimerit it mga partisipantes. Yes, ang aran po, ito naman ni Sam, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chapter Cudes, kan Kuya Buboy Rubin, ito naman admin, nga nito natin ka-partner rapi sa Klawak, ka-master control, na naman support taking engineer Alquin Baldonido. Yes, regards po, liwat nga dito natin mga kauban na diha sa RP Sugod. Di labi na kan Sir Doden, samusta you, sir? Aljo, nagpabilin pang gwaping si SM Dodens. Yes, Ate Sok, oo. Getting younger. Getting younger, oo. Yes. Makita na namo Sir Dodens kay magbidyo-bidyo taan ni Ada karong morning. Yes, okay. Deadline na tomorrow, di ba, Ate Sok? Oh yes. Sige, ano lang i-share na lang sa amo para dire mimingawon sa inyo ha. Balita sugad maliwatan naton mga kauban, dida naman ha DYOG, ha Calbayog, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, kandati Shermin, and syempre daliwat kan SMG Nabilon, and tanan na iton staff han DYOG, ngan sugad man na natin mga kauban hadton PIA. Yes, again napapalangga liwat ni RD Rian Arento. Iserbo nga dayton natin yan na makakauban ano ka RP Aljon. Yes, didiha amon nala ipinan nga ngamaya nga maginindot iton amon panahon kay diri pa man kami sugad dita Calbayog nga may da na convention center didiha amon in town. Wali pa. Pag nagkakaditiro kami may big tent para diri maghumoy magpupupudas iton mga participant at mga aktibidad. Pero ay kala pag nasulog nga ni tauuran may da mga pinanirantanan hadihan naglabay nga mga pasundayag di naman na Borongan City Plaza darhadton ayun na danay mamadlis kasi iton hangin pinapadisan pa ni Mr. Rain. Sumapay na yan ang punto in waray didi amuan pupudas. Pero sa ring tapangani ngumad ka nga ni nga to kalarakan iyay maarum. And then magpapakitang gilas unina hitong evening napasundayag ato na mga taga-pribado nga eskwelahan didi naman na syudadahan Borongan gintawag ini nga Private Schools Night. Yes. Tapos yan naliwat para hadton mga sports aficionados. Yan naliwat aton Battle for Champion han Borongan City Sports League 2025.
Kay bagan sugod man hinti uran so adto hira pag-eregyas bagan man na naguin hira balitaw diri gadaman. Ngadto naman Arayupan Multi-Purpose Gym dito government complex sa Barangay Campisao. So yan na nagtikang na 7:30 AM adto ang 40 up nga division Barangay Lalawigan and Barangay Tabuk. Oh mga kapatid, tara na kadto na ka Arayupan Multi-Purpose Gym tapos Uninite Club adton mga bagets naman na natin mga pasirong under 16 division iyay Bato versus Hindang ang team ni Kuya Yuds open division bidaan na 12 PM anay magabi or 12 noon basta nasa ring didis okay buwas September 5 12 PM so adlaw adain Ando and the Barangay Bato Again, yan ang morning 40 up division nga nahan under 16 division Kulog iton under 16, 5 PM kasi maningiskwela pa mainon nga mga kabataan. Pagtaga kuryente so far so good. Nagbunga na liwat sa Gunson naging dumara nga mga pag-ayad amon didi aris gaduhan nga mga kasubong partikular na maintenance crew adton SML ko adton pag-ayad adton na linya naglabay nga mga adlaw laki pa adton mga gindumara nga clearing operations datan na nga ni iton preparasyon iton amon nagpakalinya nga aktibidad dan Borongan City Fiesta 2025 celebration o garing may lugo dira didi pa anunsyo hinpangulik ta o doon may mga kabaraydan na kuryente may da abiso didi para hadton sit and collection dito ini ha Tubabaw Island and Giwan naman maanyag nga isla didi naman ha Eastern Samar sugad man adton man tuliwat kami Manikani Island mapakatong mismo adto natin mga kapatidan Isamelco para magdumara haton sit and collection ambot nga kung maanyag pa Manikani Island kay bubog sarado mainhira haton mga mining operation sabto pagtaga-tubig so far so good waray abiso water interruption nga nadaraliwat nga sigimandaman ita uran-uran dirigad sugadhin na Kamaluya papira nga mga lugar iton water pressure na daton gin si serbisyon nga mga water concessionaire na Borongan Water District. And iton amon maipapahat nga mga balita ang ginandam patikim na siringpan ESM Tony patikim nga mga balita pati nga nahikay aton mga risgaduhan natin nga mga kauban aton DYS production team. May mga pagtaga-edukasyon nga balita. SDS Tinasas gin-reassign na regional office. Accomplishment and division iginlatag. Scholarship program San Julian LGU. Makarawat na aplikasyon parahan mga kwalipikado nga estudyante ha kolehiyo. Samtang kunigin latag galiwat na Borongan City Schools Division adton ira mga accomplishment yes igin latag liwat namon kooperatiba han SMLco adton pinaka latest nga mga accomplishment han kooperatiba Ida naman hangin dumarang nga malampuson nga 43rd AGMA Annual General Membership Assembly Isamelco naglabaying adlaw. Mga kapitanan syudadan Borongan nagdumarahan ira pinakaurhi nga liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter Meeting. Resolusyon nga nag-aaro
kahin financial assistance kan Senadora Amy Marcos para hadton provision ni Smart Television nga dahadton mga daycare teachers para maggamit nira hapag tutdo napulbaran ng liga nga sugad man adto na mamampangan nga pagdudumaraon nga rollout training ang DILG nga dahadton mga barangay council aton gintatawag nga strengthening institutional capacities sa barangay anti-drug abuse councils lagi po ini hadton gintratar na sabi nga LNB meeting mga katukiban na nasabi nga mga balita ang kadugangan pa ng mga notisya digitally handiwayas Radyo Pilipinas Borongan unyang taud-taud dito ikaduha nga paypay. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Sok Kaaberia para sa mga pasyo na nga impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. And of course, good morning ta sa ato mga kaubanan pa sa DYES Borongan sa panguna sa ato nga station manager Ati Ruth Rivera Abunda. Oras nato mga higala 15 minutos nang nakalabayo man ang alas 8 sa buntag o ganining puntuha ato nga paminawon ang lain pa nato nga sister station maghatod usab sa iya nga pasyo na nga impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Maupay nga Ati Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Charmaine, good morning. Yes, good morning. Kuya Aljon Malot nga sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. And good morning liwat, Ati Sok Abria Abrida. Sok Abria. Tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. Nga naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod nato sa Master Control, Sra Esra Altaro Joven Cardenas, ngan Engineer FMB, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako ni makakaupod Charmaine Perito Balvez. So unahon ko ni bation akon. Okay, sa pagduhol. Unahon ka na batiyon, salamat sa pagduhol sa lakon salamin. Ano? Kasi, Ate Sok, naton salamin sa matay bagan parte nalat sa aton lawas, di nagit nakita. Kaya, atos malipngaw na sa ulo, no? So, damang salamat sa pagduhol. So, okay, unahon anay naton, kamatangan sa naton panahon din sa syudad sang Kalbayog. So, same mandida luwat sa sugod ngan sa Borongan. Madambog man na namong kalangitan, nagpapasikat na si Mr. Sun. Among temperatura didi sa 29 degrees Celsius. Pinakamubo nga temperatura sa 26 degrees, pinakahitaas sa 31 degrees Celsius. So niyan kulop may nagihapon kita expected nga pag-uran no. So sa mga atong kasangkayon nida, diri kita magdaragi hapon kita sin payong kalo nano nga protection sa lawas para naton malikyan ang pagkasakit. Okay, update sa naton pagtagatubig Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa aton mga konsumidor waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update pagtaga kuryente. So good news pa sa mga MCOs, duro-diretso ang serbisyo yana san sa Melco 1, no, dere mautdan san kuryente. So may dapalat sira usang advisory, adi good news para sa mga MCOs. Sakop san sa Melco 1 para yan nga bulan Setyembre adigin palgawas na niran schedule para san bubuhaton nga mobile co-op para yan nga bulan. So una nga serye san mobile co-op buwas ini adlaw Viernes Setyembre 5 bubuhaton dito sa Gandara Samar. Next week September 12 Viernes gihapon dito naman sa Pagsanghan. Pagka September 19, Viernes nga adlaw sa San Jorge ng sa katapusan nga serye San Mobile Co pare na bulan Setyembre bubuhaton sa Tarangnan, Samar. So katuyuan ng sini of course mga kasangkayan, syempre para mas mapadali ang serbisyo pagtaga kuryente,
mismo sa aton mga konsumidor. So sa malkuunan na ang naharani sa aton kadatag sa nga barangay para magpaabot sa serbisyo. Okay, so usa pa nga update din higihapon sa syudad sang Calbayog. Okay, so sa mga Calbayognon certified na gudano ang hadang festival dinhi sa syudad ang opisyal na yana nga City Festival of Calbayog kahuman aprobaran pinaagi sa Ordinance number 2025-27-658 ginpermahan mismo sa alkalde sa syudad Raymond Uy Sadulan naglabay Lunes, Setyembre 1. So ini nga ordinansa sa pag-sponsor ni Konsehal Florencio Enriquez nagtatakda nga kada tuig na nga igseselebrar ang hadang festival sa magkakamayada na pondo para masigurado nga magdodoro diretsyo ang nasabing selebrasyon. So sadto nalilisang pakita nga ang tawag sa naton festival sa Rakiki Hypen Hadang Festival. So yan na naklaruhan na kita nga Hadang Festival Gudla ang ngaran. Okay? So sigun pa kan Konsehal Enriquez nga kinahanglan daw naton proteheran ang authenticity sa nasabing ritual ug tradisyon para diri mawaraan kintikangan an ugat sini nga celebration of festival. So dugang pa ni Alkalde Daguman nga daw nga bagay liwat nga magkamiada sin legal basis sugad sini nga ginpasar o ginaprobaran nga ordinansa nga magkamiada na kita sin official nga festival. So mas magiging klaro na ang planning, mga roles, mga direksyon para sa natong pagselebrar sini nga festival sa kada tuig. Okay, so sa pa nga anunsyo, so yan na nga adlaw Huwebes, Setyembre 4, bubuhaton na ang aton much-awaited nga Miss Hadang Festival Queen 2025 Coronation Night. Yan na ini 7 p.m. sa Calbayog City Sports Center. So sa aton mga sa aton mga karuyag ang mga bet aton mga kandidata, so bisita kita sa Calbayog City Sports Center para i-cheer ini sera. So kung sino man ang makokoronahan nga Miss Hadang Festival Queen 2025 aton mahihibaroan niyan 7 p.m. bisita kita sa Calbayog City Sports Center. Okay, para sa naman sa mga balita nga naandam dinhi sa syudad sang Calbayog, SK officials ng youth development staff sa syudad sang Calbayog nagpailarom sa mandatory drug testing. 112 drug suspects na aresto sa Police Regional Office 8 para sa bulan Agosto 2025. Ng Santa Margarita LGU nagdumar ang mock audit como preparasyon sa Seal of Good Local Governance. Ini ato nagdedetalye sa second part sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Charmaine Perito Balvez sa imo nga pasiunang impormasyon live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. And of course, good morning ta sa atong uban pa nga mga kaubanan sa panguna sa ato nga acting station manager Sir Gina Navilon. Oras nato mga higala alas 8:23 na sa buntag. Balik kita nga update sa ato nga probinsya sa Southern Leyte sa ato pang gikaingon kaganina. Manindot ang ato nga panahon ining adlaw nga Huwebes anaa nagpakita sa nga kahayag si Haring Adlaw mga higala and but still di gihapon magkumpiyansa. We have to make sure nga magdala kita sa kanunay og proteksyon, but we are hoping nga manindot gyud unta ang ato nga panahon gumikan kay ubay-ubay nga mga kalihukan ang mahitabo karon sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Apil na niini ang ongoing nga mga kalihukan sa Southern Leyte State University kun asa Lasiu diin gahob kining daghan og kalingawan mga higala kung asa na himutang ang atong Sibianan kay sila nagpahigayon karon silang intramural games and ubay-ubay sa mga duwa na outdoors, so ato nga panghinaot nga dili makabalda kining pag-uwan sa mga nagpadayon nga kalihukan sa atong atunghaan sa Lasiu. Samtang dugang pa nato nga update mga higala,
Update kita gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. Hinoon walay naka-schedule no nga power interruption karong adlaw nga Webes. Apan gipasabot sa Soleco nga walay abli no ang ilang nga mga buhatan karong adlaw September 4 hangtod kini ugmang adlaw September 5 mga higala in celebration no sa ilang ika-54 nga founding anniversary. So happy founding anniversary sa tanan nga mga personahe sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. Sanglit ilang nga gipasabot mga higala nga mo resume ang pag-ablis sa mga buhatan karong September 8 no adlaw na nga Lunes. And kung ugaling kamo mobayad sa inyong nga mga bill mga kaigsunan, pwede ka na ninyo ipaagi no sa kining online payment, EasyPay, GCash or PMaya. But gipasabot gihapon sa buhatan nga ang mga bill no nga nagdue karong adlaw or ugmang adlaw, good news kay dili ka na magka-surcharge mga higala no. Walay surcharge nga ipatong ang ato nga buhatan sa Soleco until September 8, 2025 no. And again, hopefully guided kita ni ining naasoy nga advisory gikan sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. Palihog na lamang sa pag-follow no sa ilang nga social media account mga kaigsunan aron kita updated sa kanunay sa ilang nga mga kining kalihukan. No sa ato nga supply sa tubig, walay gi-report no ang ato nga partikular ang Sogod Water District nga mahitungod sa kining water interruption karong adlaw. But sa uban nga mga kalungsuran, pinaagi sa pagmonitor nato no sa ilang mga official social media account, adunay pipila ka mga linya no ang padayon nga giayo sa kining waterworks nga office mga higala aron gyud hingpit nga mahatagan og supply sa tubig no ang kining ilang tagsa-tagsa ka mga residente diha sa mga lungsod. Because we know no kung unsa ka importante gyud ang kining tubig no para kanatong tanan mga higala mao na nga padayon ang pagsiguro sa ato nga mga local government units nga kining maayo nga serbisyo ang ilang ihatod ngadto sa mga residente. And dugang pa nato nga update mga higala kung inyong nahinumduman sa miagi nga mga adlaw adunay mga nahitabo no nga mga pag-uwan which exposed ang pipila ka mga barangay to susceptibility niini nga mga pagdahili sa yuta. And niana mga higala no ang Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte, of course in coordination with the Department of Social Welfare and Development kun DSWD, nagpadangat og tabang ngadto sa 8 ka pamilya no diha sa barangay San Jose sa Malitbog kinsang gipabakwit tungod sa lagi susceptibility niining landslide no kung di nahimutang ang ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ato nga nasayran mga higala nga 16 ka mga family food packs ang gi-distribute and 8 niini gikan sa PSWDO and ang 8 no gikan sa DSWD. So kita man lagi nasayod nga ang previous nga gipang dala nga pag-uwan tungod sa habagat and sa mga low pressure area mga higala no even naghatod nga ni og mga pagbaha sa pipila ka mga lugar no dinhi sa ato nga nasod sa Pilipinas nga mausab ang nahimong hinungdan nga nung na-expose no ang kining anomaly no sa flood control projects sa ato nga gobyerno which mao gid karon ang usa sa mga nahimo nga kining priority no nga mailhan kung kinsa gyud ang mga responsibilidad luyo niining crisis no sa flood control project sa mga ghost project Ati Sok, Ati Charmaine no imagine nga pipila ka mga milyon ang gigasto no gikan sa ato nga mga taxes upon only to find out nga wala di ay mga susama nga mga proyekto nga gipatuman or kung aduna may mga proyekto nga gipatuman no mga substandard usab kumbaga pipila lamang ka mga tuig apan nabanlas na sa grabe nga sog sa kining baha no. So we are hoping nga at the end of this investigation aduna gyoy mapanagot no adunay pakasuhan no kay mao man lagi kana ang dapat gyud or angayan nga buhaton aron mamahimong lesson no sa bisan si kinsa nga dapat gyud husto ang paggasto niining ato nga mga budget para sa ato nga kining pagpatuman og mga proyekto. And good thing no sa ato nga presidente we have this website ang isumbong mo sa pangulo mga higala diha inyo nga makit-an ang mga nagkadaiya nga mga flood control projects. Pwede ninyo i-report no kung ugaling adunay mga anomalya diha sa inyo nga mga lugar kadayon ka nga aksyonan sa ato nga gobyerno.
Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas, adlaw nga Huwebes, Setyembre 4, tuig 2025. Inyong atangan ang mga kaigsunan. Saha sabaka, gipang apod-apod sa mga mag-uuma sa lungsod sa Sugod. Mga mayor sa lungsod sa St. Bernard ug San Juan napili nga mga opisyales sa LMP Southern Leyte Chapter. Balitbog Mayor Kenneth Uben gisusi ang mga lugar nga naapektuhan sa pagbaha. Walay ghost project sa Southern Leyte. Matud kana sa DPWH Southern Leyte 1st District Engineering Office. Og lungsod sa Silago, napili isip venue sa training camp sa Philippine Modern Pentathlon National Team. Inyusab atangan mga higala ang balita nga nahikay sa tong kaubanan gikan sa PIA, partikular sa Southern Leyte ni Sir Bong Pidalino. Programa ni President Bongbong Marcos Jr. og sa provincial government nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Padayon nga nagbaha sa mga kabaranggayan sa syudad, ubang mga lungsod mo'y sunod adtoon. Kana mga higala ang mga balita, uban of course sa mga balita sa Radyo Pilipinas Borongan ug Radyo Pilipinas Calbayog. Among ipadangat ang kompletong detalye sa naasoy nga mga kalambuan. Sa mga pagbalik sanglit standby, mubalik pang programang Good Morning Eastern Visayas. Human lamang nining pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. Presidential Broadcast Service. Garantisadong solusyon at aksyon ang Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras nato mga higala, alas 8:32 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Padayon gihapon ka mga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo sa iniusang pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, o gingon man sa Philippine Information Agency, mga kaigsunan kon PIA. Dining puntuha, dili na kita maglangan ato ng ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay nining adlaw nga Huwebes sa Setyembre 4, tuig 2025. Atong balikan ng DYES sa Borongan, pinaagi na Tisok, Abirya. Good morning, Eastern Visayas. Atisok, nakamute ang atong Zoom Atisok. Okay na, ka-RP Aljon Malot. Yes, assist Atisok, kita loud and clear. Go ahead.
Okay. Antes natin na sugdanan pagpapadangatin mga balita atong na-acknowledge sa din ubay-ubay natin nga mga kapatid nga nagwa-watch itong live streaming. Good morning, Eastern Visayas, sila Merly Como, Charmaine Carraga, Elia Caspi Caento Guarino, sugadman hi Conia Ausadan nga ni Ate Jennifer Golmatico. Adina adton mga nahikay nga balita han mga kugihan nga mga kauban naton ng DYS Radyo Pilipinas Production Team. SDS Tinasas gin-reassign na regional office. Accomplishment sa division iginlatag ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Koraya ko abatin suul han pag-anunsyuhan han akan reassignment kay damunan ako nakabot din ni Borongan City Division. Ini ato nigin pahayag ni Schools Division Superintendent SDS Edgar Tinasas durante han DepEd Night han Setyembre 2 sa Borongan City Plaza. Kapartihan mga aktibidad han Borongan City Fiesta. Haiya mensahe ginsumat ni SDS Tinasas nga nagkakarawatihan opisyal nga memorandum nga igindol haiya no Regional Director Dr. Ronelo Firmo nga nagtutudlok haiya como detail ni SDS Regional Office 8 pinaagyan reassignment order nga may petsa Agosto 29, 2025 magiging epektibo initi kang Setyembre 10 din iatenderan ang mas dagko nga mga programa ngan proyekto para habugos nga DepEd Eastern Visayas. Iya pa'y gindugang tikang han iya pag-abot sa Borongan City Division han Abril 3, 2023 nga daiya na damo na iya ginbilin nga mga reforma ngan proyekto, organizational development, pag-abot han Prime HRM Level 2, pag-andam para 1 DepEd 1 QMS, system development, pagkamayadahan bago nga IT system, sugadhan payroll system, online travel system, documentary tracking system, ngan certificate generation system, physical development, pagpa-refurbish, ngan pagpinturan division office, school establishments, pagtukod, han San Mateo National High School, Pinanaga National High School, pag-reestablizar han Canaga Elementary School, ngan ginandam nga pag-establizar han Amantakop Integrated School. May plano gihapon para hakan Laray Elementary School, ngan pagtukod han Balod National High School nga iahingyap nga matawag hatid raon sugad nga Borongan City National High School. Career development, padayon nga pagsumiterhan mga school heads sa iba-ibang trainings para mas mapauswag ang edukasyon. Stakeholder partnership, makusog na suporta. Tikang ha mga partners sugad ang stakeholders, mga apilos, nga nagdudumaren leksyon nga aktibidad ha mga eskwelahan. Bisan may mga plano nga nahiudong, gindalauman ni Tinasas nga maipapadayon inihan division, labi na ang bugos ng implementasyon, han payroll system, pagtukod han LED wall, ang plano para hakan Laray Elementary School ngan iba pa. Haya emosyonal nga mensahe, ginpasalamatan niya ang bugos nga komunidad han edukasyon. And I thank you guys, all the school heads, our teachers, non-teaching personnel for leveling up and putting up beautiful schools. I will remember Borongan City as a division that has given me much. All my dreams in this division had been accomplished. Pulong Kantinasas. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. SK officials ng Youth Development Staff sa siyudad ng Calbayog nagpailarom sa mandatory drug testing. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas, report. Pumailarom ang 128 nga mga opisyales sa Sangguniang Kabataan o SK ug 18 nga youth development staff sa siyudad San Calbayog sa mandatory drug testing como suporta sa advokasya ni Mayor Raymond Uy para sa malimpyo nga tangkod nga panggobyernuhan. Igindumara na aktibidad sa SK Quarterly Assembly Kasankolop, Setyembre 2 sa Calbayog City Convention Center sa pagpamuno sa City Drug Abuse Prevention and Rehabilitation Office o SEDAPRO. Durante sa aktibidad, ginhatagan doon ni Mayor Uy sa iya keynote address ang responsibilidad sa kabataan como ehemplo sa pagkamayada integridad ng aktibo nga pagpartisipar sa komunidad.
lain sa drug testing, nagbuhat liwat san pipira nga mga lectures mahitungod sa grassroots football nga programa, adolescent reproductive health initiatives nga nantiarabot nga Sikad Youth Camp sa pagbubobligay san gobyerno ngan kabatanunan katuyuanan san syudad nga maporma ang bag-o nga henerasyon san mga lider nga may inisyatiba, kaluoy ug integridad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa balita nga nahikay sa Philippine Information Southern Leyte, Agency Southern Leyte, programa ni President Bongbong Marcos Jr. o sa probinsyal nga panggamhanan nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas, padayong nagbaha sa mga kabarangayan sa syudad, ubang mga lungsod mo ay sunod adtuon. Para sa kompletong detalye, anang report ni Sir Bong Pidalino. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Si Erlinda Tumon, 66 anyos, taga Barangay Asuncion, Masin City, nagsingabot pag-ayo nang itagpagi aron makakita og kwarta nga 200 pesos pagka Miyerkules, Agosto 27, aron ipalit niya og napulo ka kilo nga bugas nga gibaligya sa tag 20 pesos lamang ang matag kilo. Ang iyang kadasig, kasibot o pagpasalamat susama usab nga gibati sa kapin 300 ka pamilya sa barangay nga nakapalit sa samang barato ang kilo. Ikatulo na ang Barangay Asuncion nga mo'y dapit din gyapod-apod ang baratong bugas human kini gisugdan sa Barangay Cumbado pagka Agosto 14, gisundan sa Barangay Ibarra. Sumala pa ni Governor Damian Mercado kinsa mitambong usab sa samang kalihukan. Sa hamubo nga pagkikinabi sa PIA, gibutyag ni Mercado nga ang mga mosunod adtuon nga mga lungsod mao kadtong nabiktahan sa daotang panahon, sama sa San Ricardo, Silago, Hinunangan, Hinundayan ug St. Bernard. Diin magsunod sabdayon ang Project Mian Outreach Program sa provincial government. Siya miingon na walay pili ang 20 kilo si bisan kinsa ang makapalit kay gikwenta na daan pila ka pamilya tanan sa probinsya, dili household nga maabot og 150,000 kabubong. Adunay libreng bugas apan hatagan og priority niini mao kadtong natandog sa lain nga panahon, kusog nga ulan og dagkong balod, dugang pamahayag ni Governor Mercado. Kumpiyansa ang gobernador nga magpadayon pa ang programa sa sunod tuig na wala nay subsidy, kay niya pa gikalipay sa presidente ang kooperasyon sa probinsya aron matuman ang saad niya pagpaubos sa kilo sa dekalidad nga bugas ngadto na lamang sa tag 20 pesos ang kilo. Samtang si punong barangay Reden Serdan sa Asuncion miingon dihay 1,520 ka pamilya sa iyang barangay ang nakapahimulos sa gitanyag nga kubos nga presyo sa bugas. Tugbang kini sa 304 ka mga sako nga gidiskarga. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga mayor sa St. Bernard o San Juan napili ng mga opisyales sa LMP Southern Leyte Chapter ang detalye hatod ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Napili magserbisyo sa League of Municipalities of the Philippines Southern Leyte Chapter alang sa term 2025 to 2028 ang mga mayor sa kalungsuran sa St. Bernard ug San Juan nga nimutang sa Pacific Area sa Southern Leyte. Partikular niini si St. Bernard Municipal Mayor Edito Mulig ug si San Juan Municipal Mayor Rinaldo Saludo. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa nasod mga LGU nga si Mulig mao napili nga Public Information Officer kung PIO, samtang si Saludo mao ang auditor. Gawas sa duha napili usab nga Vice Mayor ang usa pa ka mayor sa Pacific Area nga mao si Silago Mayor Lemuel Honor.
Angan masayran nga formal nga nanumpa sa ilang mga katungdanan ang mga bag-ong LMP official sa tubangan ni Governor Damian Mercado nga gitambungan usab ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Balita gikan sa Pacific area sa Southern Leyte, partikular na sa kanungsuran sa St. Bernardo, San Juan para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report ni Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita nata dito ang edukasyon scholarship program han LGU han San Julian nakarawat na han aplikasyon para mga kwalipikado nga estudyante ha kolehiyo. Ang detalye tikan kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Ang lokal nga pamunan ng Bungtod San Julian ay nagtikang na pangarawat ng aplikasyon para ang Municipal Scholarship Program para siya nga semester and school year 2025-2026. Inin base pinangkuring impormasyon ng paggawa sa nasabing buhatan hadi pala maihangay gayon. Ang programa ay abrihang tanan ng mga kwalipikado ng first year nga fourth year ng mga estudyante at kolehiyo. Di na ito kwalifikasyon ng masunod. Ang estudyante kinahanglan residente ng Bungtod San Julian. Ang estudyante kinahanglan oray grado nga mamanhabo ha 80% or 2.5 habisan anong subject. Ngayon general average hindi rin mamanhabubo ha 85% or 2.0 hauring nga school year, semester o trimester nga iya ginantenderan. Hiyan dapat magkabotad ton 90% nga monthly attendance sa eskwelahan. Ngayon dapat in-enrolled ha pinakahiraning universidad or Eastern Summer State University. Dugang pa ang mga requisitos nga dapat sumiter in ang masunod. Original registration form para ang first semester school year 2025 to 2026. Original certificate of grades para ang second semester school year 2024 to 2025. Certificate of indigency gikan ang barangay nga nakasaad adun panuyoan para ang scholarship application. Nga na photocopy and updated school ID. Ang pangarawat ang aplikasyon ay magpapadayon nga dahil Setyembre 15 tuig 2025. Impormasyon hikay pinaagan LGU San Julian. Para Bagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. 112 nga drug suspects na aresto sa PRO8 para sa bulan Agosto 2025. Pamatiyan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Naging manilampuson ang Police Regional Office 8 sa kampanya kontra ilegal nga droga para sa bulan Agosto 2025. Tinikangan Agosto 1 hangtod petsa 31 nagbuhat ang Pro 8 sa 99 nga anti-legal drug operations. Nakareport ang buhatan sa pagkaaresto sa 112 nga drug suspects ug ang pagsampa sa 243 nga kaso sa iba-iba nga korte. Nakipluwat sa mga nakumpiska ang masobra 7,155.50 ka gramo sa shabu ug marijuana nga ginbabana-bana nga nagkakantidad masobra 8.4 milyones pesos base sa Dangerous Drugs Board value. Ginsiguro sa Pro 8 nga padayon ang era operasyon para makontra ang illegal nga droga ug mamentenar ang kahimyangan ug katalwasan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Saha sa Abaca, gipang apod-apod sa mga mag-uma sa lungsod sa Sogod. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, saha sa Abaca, gipang apod-apod sa mga mag-uuma sa Barangay Ulisihan ning lungsod sa Sogod. Ang LGU Sogod pinaagi sa Municipal Agricultural Services nagapod-apod karon og mga saha sa Abaca gikan sa Barangay Himakilo ngadto sa tulo ka mga farmers beneficiaries sa
Barangay Ulisihan. Mikabat sa 1,500 ka mga saha sa Abaca ang ilang gibahin-bahin. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga maong programa kabahin sa pagpaligon sa produksyon sa agrikultural ug paghatag og balungtaron nga kahigayunan sa mga mag-uuma ilabi na sa ilang kapanginabuhian. Kini nga inisyatibo nagpasiugda sa pagsalig sa LGU sa pagsuporta sa Abaca farming, usa sa traditional nga fiber crop sa Pilipinas, pagsiguro sa ijang long-term productivity, resilience o potential isip tinubdan sa kita og negosyo sa mga sugod nun. Kini nga proyekto kabahin sa awhag sa liderato ni Mayor Sheffield Tan nga ibalik ang kasidla sa Abaca sa ato nga lungsod sa Sogod ang Abaca production niini. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sobra 300,000 pesos nga balor hin makinarya kinarawatan sa mga farmers san hipapad tikang hadar. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Kinarawasan 304,000 pesos na kantidad hin makinarya hapag uma ang samahan ng organikong magsasaka o SOMA habungtuhan hipapad tikang ha Department of Agrarian Reform Kundar Provincial Office sa Eastern Samar. Ang sabi nga ayuda ay nagtutuyo nga mabuligan aton maparag-umahan SOMA nga mapaubos ang gasto ha produksyon, mapadukwagan ani nga mapauswagan kahimtangan mga miyembrohan organisasyon pinaagan modernisado nga teknolohiya ha agrikultura. Gindumaran turnover ceremony ha farm site mismo han SOMA nga ginsaksihan hadton mga opisyal handar tinaglawas ti kang hadton lokal nga gobyerno han hipapad ngan mga miyembro han organisasyon. Nagpahayag naman hindako nga pagpasalamat aton presidente han SOMA nga Mr. Antonio Moscarid Jr. haira nakarawat nga suporta nga nagsiring nga ini nga kagamitan ira panhimulusan para mapauswagan kinabuhian ira mga miyembro ngan iba pa nga parag-uma ira lugar. Kasumpay hiniging patapod naman nira Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Alfonso 14 ngan Comprehensive Agrarian Reform Program Officer Thelma Alfaro handar Eastern Samar ang ira padayon na suporta ha mga agrarian reform beneficiary organizations sa probinsya. Pinaagin mga programa nga nakatutok sa mekanisasyon, modernisasyon ng sustainable nga agrikultura. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Santa Margarita LGU nagdumara mock audit como preparasyon sa Seal of Good Local Governance SGLG. Pamatientan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas, report. Mas ginparigon sa gobyerno lokal sa Santa Margarita ang era kaandaman para sa Seal of Good Local Governance o SGLG pinaagi sa ni gindumara nga mock audit kasan kolop sa Sangguniang Bayan Conference Room. Katuyuanan sa aktibidad nga maeksamen ang pagkakumpleto ng pagkaeksakto sa mga dokumento como pag-andam sa Regional Seal of Good Local Governance Assessment. Ang SGLG inagahatag pagkilala og insentibo sa mga LGU nga nangunguna sa transparency, accountability ngan maupay nga paghatag serbisyo publiko. Apisar sa pagkadilatar sa National Assessment basar sa DILG Memorandum Circular 2025-32 na gingawa sa Marso 28 nga nagtutuyo i-reprogram ang bugos nga SGLG. Nagpapadayon nga determinado ang LGU Santa Margarita nga makabuot ang Regional Seal como pagpamatuod sa nira maupay nga panggobyernuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas.
Sa dugang panato nga balita, walay ghost project sa Southern Leyte. Matod ka na sa DPWH sa Southern Leyte 1st District Engineering Office. Para sa kompletong detalye, ang report ni Miss Dalia Abiera Oret. Radyo Pilipinas Report. Tungod sa nagpadayong batikos ug issue karon kalabot sa mga flood control projects sa atong nasod, giklaro sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Southern Leyte 1st District Engineering Office nga walay nahitabong ghost project sa mga proyekto sa unang distrito. Kini ang gipasabot ni District Engineer Manolo Rojas, diin iyang gihimugatan ang mga flood control projects ni sunod sa hugot nga technical nga proseso ug regular nga gibantayan gamit ang pinakabag-ong teknolohiya. Atol sa gihimong press conference uban ang lokal nga media ni aging Lunes, gisiguro sa opisyal nga walay guni-guni sa giingon pa sa presidente, but pasabot nga walay ghost project sa unang distrito. Gipadayag usab sa mga division heads gikan sa planning, procurement, construction ug implementation ang detalyadong proseso ug kalihukan nga nagpasalig nga aktual nga mga proyekto ug dili ghost projects ang ilang gipangbuhat. Lakip sa mga flood control sa lalawigan o ang river flood control sa barangay Nasaug, Masin City, diin ang kontraktor sa proyekto mao ang JQD Construction and General Services. Santa Sofia Flood Control sa Padre Burgos nga ang kontraktor mao ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kaaga San Jose sa Malitbog ubos sa JQD Construction o Jago Builders. Benetton Bontok ubos sa Fairchild Builders and Development Incorporated ug uban pa. Hinuon giklaro ni Rojas nga bisan pa sa engineering interventions nga ipatuman, posible gihapon ang pagbaha tungod sa daghang hinungdan. Usa niini mao ang urbanisasyon diin daghang panimalay ang gitukod duol mismo sa mga suba nga wala nay luna para sa igong distansya. Lain sab nga hinungdan mao ang basura nga makababag sa agianan sa tubig. Matud pa sa sumbong sa Pangulo website, anaa sa 40 ka mga flood control sa Southern Leyte ang na-record gunad sa tuig 2023 hangtod karong tuiga. Ang sumbong sa Pangulo sa ka-website nga gilusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron pagsubay ug pag-report sa pagpatuman sa mga proyekto sa mga flood controls sa atong kinabtibok ang nasod. Balita gikan sa DPWH Southern Leyte 1st District Engineering Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Dalia Abiera Oret. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Samtang nahabol watching hira Merlin Basang ang Franz Navarrete Probe. Kadugangan nga balita, pangkatapusan namon nga balita, tigang DWIS Radyo Pilipinas Borongan, yan ang paghirinyo natin. Good morning, Eastern Visayas. Resolusyon nga nag-aaruhan financial support ni Senadora Amy Marcos para ang provision in smart television nagagamitan nga teaching aid dan sa 61 nga daycare center ang syudad. Sugad man ang namamampangan nga rollout training ang Borongan City DILG bahin niton Sikap Badax nga adton kooperasyon na hindadabihan nga mga barangay para hiton hapsay nga mga aktibidad sugad adton Civic Military Parade nga nadton pagdudumaraon nga padolong festival parade ginatalakay didahan na sabing meeting han liga ng mga barangay. Pinangunahan ng mga barangay LNB Borongan City Chapter adton pagdumaran ikinabulan nga meeting ni LNB President Chenny Barabia ang gimbuhat niya sa sanggunian panglungsod session hall kakilip madlawan Merkules. Sini nga meeting nagpasa ng LNB ang resolusyon nga nag-aaron financial assistance sa buhatan ni Senadora Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romualdez Marcos para ang provision in smart television nga gagamitan nga teaching aid sa 61 nga daycare center teachers sa syudad ng Borongan. Nga niginsayod paliwatan Borongan City DILG adton pagdudumaraon nga rollout training and strengthening institutional capacities sa barangay anti-drug abuse councils o Sikap Badax, kundiin 28 nga mga barangayan sa syudad at natudlok nga magpartisipar hini nga paghagid nga pagbubuhaton ni Setyembre 18 nga 19 nga hiniliwat nga katitirog iginhanay
Tukib dahan LNB Treasurer ni punong barangay Estel Apura adton financial report partikular na adton kagarastuan ng ligan pagpartisipar haligan ng mga barangay and SK night didadto naglabayng adlaw nga usadton iginlinya nga mga aktibidades sa selebrasyon han Borongan City Fiesta 2025 samtay ginsayod liwat han Borongan City Traffic Management Office sa liga adton traffic advisory ug parking plan para hit Setyembre 6 nga Civic Military Parade o git Setyembre 7 nga padolong Festival Parade nga ginaruliwat ang bulig han barangay officials nga hanintutungdan nga mga barangay ang syudad aber masiguro at tunapsay nga pagdumara han nasabi nga aktibidades apisarhan posible nga paghuot hit trapiko. Good morning, Eastern Visayas. Duha na aresto ug napulo ang nagsurrender nga CTG members sa Police Regional Office 8 para sa bulan Agosto 2025. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Naging manilampuson ang kampanya sa Police Regional Office 8 kontra insurhensya sa Eastern Visayas para sa bulan Agosto 2025. Sa sulod sa nasa kabulan, duha nga kaapi sa Communist Terrorist Group CTG ang naaresto, samtang napulo ang voluntaryo nga nagsurrender sa mga autoridad. Ginsurrender liwat ang 5 kabugos nga armas nga linabi nagpaluya sa armadong nga kapasidad sa nasabi nga grupo. Ginsiguro sa Pro 8 nga magpapadayon ang iramas ginparigon nga operasyon kasugbong ang iba-iba nga ahensya para mawara na ang presensya sa mga banta ug maiduso ang kahimyangan ug seguridad sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. At ang oras, 1 minuto na lang nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga. Bueno at isok abriya, Kuya Aljon, di dinanag una naman na milit ang Radyo Pilipinas sa atong tagkontrabar balita. Suzette Pratancio, mga nakaupod naton didi sa Master Control, Ezra Altaro, Joven Cardenas, ngan Engineer FMB, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaron Avelon, ako liwat ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Sok. Yes, kasamang Aljon, ni kami in masalibad June na liwat nga nangaran po hit bugos nga DYS family ang ginmamayuhan namon ni Sam Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes kan Kuya Bubo ito namon admin syempre ato naton support taking nga engineer nga aton ka-partner engineer Alquin Baldonido nga nangaran po hadton mga resguardan nato ng mga kauban ng DYS production team nga nagkontroberhan balita ira Ati Daisy, Ati Pen, Ati Dayan Camplon, Ati Sok makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat Ati Sok Abiria and ingon man kang Ati Charmaine Perito Balvez and kang Sir Bong Pidalino gikan sa PIA Southern Leyte. Mga higala, daghang salamat usab sa inyong pagpaminaw ni atong Webes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Sir Dindo Alaras, ingon man sa ito nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausap pa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. For more than 75 years. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.